Ang nakaraan, labis ang galit ng ama nitong si Nicole dahil bigla na lamang itong nawala sa office. Nalaman pa nito mula kay Ricky na hinatid nito ang kakapasok lamang na empleyado. Samantalang nag-uusap naman ang mag-ina habang kumakain sa hapunan. Wow Rafael, ang ganda naman ng boss mo at talagang naglaan pa siya ng panahon at oras na samahan ka rito. Nay, nagkataon lamang po siguro na nakita niya ako habang naghintay na sasakyan. Pero Rafael, kung sakaling may gusto sa iyo ang boss mo, naku anak, parang hulog ng langit para sa atin ito. Nay naman, huwag mo tayong umasa dahil una-una pa lamang ay hindi kami bagay dahil isa siyang boss at ako, isang hamak na empleyado lamang. Rafael, pero walang imposible hindi ba? Nay, kumain na nga tayo. Matapos na kanilang hapunan, nasa loob ng kanyang kwarto itong si Rafael. Kasalukuyan siyang nakahawak ngayon sa isang computer. Inisip ang magandang strategy para muling bumalik sa kumpanya ang mga investors nito. Hindi nga naglaon, nagkaroon siya ng mga idea sa kanyang gagawing presentation. Medyo inaantok na ang binata kaya naman nakapag-desisyon itong humiga muna. Iniisip niya ang sinabi ng kanyang boss na wala pa itong boyfriend ever since. Pero nangibabaw pa rin sa kanyang sarili na wala siyang may pagmamalaki kung sakaling manligaw siya rito. Dahil isa lamang siyang basura sa tingin ng iba. Alas 5 pa lamang gising na ang binata pero mahapdi pa rin ang kanyang mata dahil sa ilang oras lamang ang kanyang tulog. Rafael, bumangon ka na. Nakanda na pagkain sa mesa. Naku nay, huwag na kang mag-alala sa akin. Kaya ko naman eh. Iho, hanggat buhay pa ako, pagsilbihan kita dahil sa nabot mo ngayon. Maraming salamat nay. Siya nga pala nay, minsan ba nakita niyo si tatay? Rafael, huwag na natin pag-usapan pa ang lalaking iyon dahil wala siyang kwentang ama para sa'yo. Pero nay, siya pa rin naman ang tatay ko hindi ba? Hay naku iho, kumain ka na at baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Pag-usapan natin ito sa sunod mga araw. Sa mga oras na iyon, nagabang itong si Rafael ng taxi papasok sa trabaho. Bagamat marami pa ring balakid sa kanyang buhay, lalo na sa kanyang trabaho, pero hindi siya susuko. Ilang minuto lamang ay nakarating na ito sa kumpanya. Habang nakasakay na ito ng elevator patungo sa 5th floor, sa hindi inasahan ni Rafael, nakasabay niya itong si Ricky. Magandang umaga Sir Ricky. Ano maganda sa umaga Rafael? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang makipag-usap sa ibang tao, lalo na ang mas nakataas sa'yo? Anong ginawa mo? Sinuway mo ako, kinausap mong kapatid ko at nagpahatid ka pa. Pasensya na ho kayo sir. Hindi ko naman inasahan na ihatid ako ni Ma'am Nicole eh. Kaya nga Rafael, kung gusto mong tumagal sa trabahong ito, gawin mo ang gusto ko. Hindi na lamang napagsalita pa itong si Rafael. Pagdating nila sa 5th floor, unang lumabas itong si Ricky. Samantalang nakasunod naman itong si Rafael. Good morning Ma'am Nicole. Ang aga niyo pala. Good morning sa iyo Mr. Rafael. Oo, maga talaga ako. Kumusta naman ang pinapagawa ko sa iyo? Nagawa mo ba? Ito nga pala ma'am. Nagawa ko po. Good. Maya-maya lamang ay pagdating ni Dad, magsimula na ang meeting with investors. Inasahan kita Rafael na muli mong makonvince ang mga investors natin. Kung mga ganon, panigurado matutuwa si Dad. Sige Ma'am Nicole, gagawin kong lahat para sa makakaya ko. Makalipas lamang isang oras, dumating na rin ang lahat. At ito ang pagkakataon ni Rafael para ipakita sa lahat sa kabila ng kanyang kondisyon. Okay, good day everyone. Bago tayo magsimula, nais ko muna pasalamatan ng lahat sa inyong pagdalo sa ating special meeting ngayon. Mr. CEO, investors, let me introduce to you our new spokesperson and has ability to present the plan and the progress of the company. Let me introduce to you Mr. Rafael Bonifacio. Nagpulakpakan ng ilan sa kanila, samantalang iba naman ay hindi makakilos dahil sa nakitang kalagayan ng binata. Ano? Siya? Para maging tagapagsalita natin? Nakita niyo naman siguro hindi ba ang kalagayan niya? Tapos ngayon iasa niyo sa kanya ang plano ng kumpanya? Ricky, pwede ba? Bigyan natin ng pagkataon si Mr. Bonifacio para ilathala ang kanyang ginawang report. Abang investors na rin ang siyang mag-decide kung dapat ba siya sa kanyang ginawa. Naging tahimik ang lahat. Nagsimula na mag-report sa kanyang presentation itong si Rafael kung paano mas lalong mapalago ang kumpanya. Dahil sa naging presentation ni Rafael, nakumbensyon niya ang ilang investors na manatili sa kumpanya in majority. Nagwagi si Rafael sa kanyang ginawang presentation at dahil doon, bumalik sa kumpanya ang mga investors. Dad, tingnan mo. Sinasabi ko na sa inyo hindi ba na magawa niya Rafael ito? Well,
Mr. Rafael Bonifacio, pinapahanga mo ako. Hindi ko alam kung paano mo nakayat ang mga investors na ito muling bumalik. Pero sana hindi ito ang huli. Good job. Sad naman ang CEO. Samantalang hindi pa rin naman inakala ni Rafael na maging maganda ang kanyang presentation. Matapos ng lahat ay bumalik na siya sa kanyang opisina. Binabati kita, Rafael. Ikaw lang ang nakapagbabalik sa mga iyon. Maraming salamat, Ma'am Nicole. At dahil dyan, Mr. Bonifacio, I will treat you for a dinner. Okay lang ba sa'yo? Naku ma'am, mukhang nakakahiya naman po sa inyo. Huwag na lang po. Tungkulin ko pa naman po kasing gawin ang lahat ng trabahong ito. Rafael, tinatanggihan mo ba ang nakataas sa'yo? Hindi naman po sa ganun, Ma'am Nicole, pero umiwas lang talaga ako sa gulo eh. Bakit, Rafael? Huwag mo sabihing kinausap ko ni Ricky. Huwag mo siya intindihin. Hindi naman siya ang boss mo. Ako ang kasama mo sa project na ito. Ikaw po ang bahala, ma'am, pero hindi po ako naghahanap ng gulo. Gusto ko lang naman ang trabahong ito eh, para sa nanay ko at para sa kinabukasan ko. Alam ko yun, Rafael. Kaya nga, pag-usahin natin ito para naman mas ma-impress pa ang dad ko at kapag nangyari yun, siguradong tataas ang posisyon mo. Matapos na kanilang trabaho ay tinuloy nga nilang dalawa ang kanilang napag-usapan na simpleng dinner. Bagamat hindi pa rin naman nawala sa isip ni Rafael ang mga salitang binitawan ni Ricky sa kanya, pero bahala na. Ang mahalaga ay maganda ang kanyang naging kontribusyon sa kumpanya. Naging masaya itong si Rafael sa tuwing nakasama niya itong si Nicole. Ganoon din naman ang dalaga. Lagi itong masaya sa tuwing magkasama sila. Pero alam ni Rafael na may hangganan din ito bilang isang boss at empleyado. Habang kumakain ng dalawa, lagi nakatitig itong si Nicole sa kanya. Bakit ma'am? Meron bang dumi sa mukha ko? Wala naman, Rafael. Naisip ko lang kasi. Siguro kung nakalakad ka ngayon, marahil maraming babae ang makandara pa sa'yo. Oo, sana ma'am, pero ito ngayon ang naging tadhana ko. Ito yung buhay ko. Pero Rafael, kahit ano pa man ang iyong kalagayan sa buhay, kung mahal ka ng taong iyon, why not, di ba? Sana nga ma'am, may babaeng magmahal sa akin at makagusto. Rafael, ihatid na kita sa inyo. Gusto ko rin kasi makausap ang nanay mo. Naku ma'am Nicole, nakakahiya sa iyo talaga. Baka mas lalong magalit pa ang kapatid mo sa akin kapag nalaman niya ito. Palabas na sila noon ng restaurant, ngunit sa hindi nila inaasahan, nakita sila ng CEO na magkasama. Nicole, what do you mean by this? Dad, so tama pala sinabi sa akin ni Ricky na palagi kayong kasama ng lalaking ito? Oo, magaling siya pagdating sa trabaho. Hinahangaan ko siya. Pero pagdating sa personal na mga bagay, ayaw ko na makitang magkasama kayong dalawa, Nicole. Pero Dad, kaya nga kami nagkasama dahil gusto naming pag-usapan ng tungkol sa trabaho. Nicole, makinig ka. Umuwi na tayo. Ikaw naman, Mr. Rafael, sumakay ka na lang ng taxi. Pauwi sa inyo. Naintindihan mo ba? Opo, Mr. Larry. Pasensya na ako kayo pero wala naman po kaming masamang ginagawa ng anak ninyo. Mr. Rafael, hindi na ako nagpapaligoy-ligoy pa. Ang gusto ko, matuto kang makibagay sa mga taong katulad mo. At ikaw naman, Nicole, pumasok na sa sasakyan. Iniwan na mag-ama itong si Rafael na mag-isa na lamang. Nicole, hindi mo ba naisip kung ano masasabi ng mga taong nasa paligid natin? Lalo na ang mga investors. You are boss at siya isang empleyado lamang na umaasa sa kumpanya natin. Sabihin mo nga sa akin, may gusto ko ba sa kanya? Sa lalaking yun? Tell me. Dad, bakit? May masama ba kung gusto ko si Rafael? Professional naman siya, hindi ba? Magaling sa trabaho. Nicole, nahibang ka na ba? Hindi ako papayag. Kaya bukas mismo, tanggal na siya sa trabaho ang lalaking yun. Ano kaya ang gagawin ni Nicole para mapigilan ng ama sa kanyang binabalak na palisin sa trabaho itong si Rafael? Kaya mga kaibigan, huwag po nating kaligtaan ang karugtong na kwento sa buhay ni Rafael at Nicole. Abangan po natin ang ating part 3. Maraming salamat po. Abangan ang ating part 3.